Oo. Oo. Presidente ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated ang makakausap natin, Sir Danilo Fausto. Nasa linya ho natin. Sir Danilo, magandang umaga po. Good morning po. Magandang umaga, Weng and Weng. Thank you again for having me. Oo nga, matagal ka namin hindi nakausap, Sir Danny. Tapos nagmakakausap tayo, may problema May pa sa crisis sektor. tayo. Oo. Oo. Sir Danny, kasi ang nababalitaan natin, medyo maghihigpitan na supply ng fertilizer Dahil hindi makalabas sa Strait of Hormuz yung supply galing sa gitna silangan. Plus yung China, na isa daw po sa pinagkukunan natin, nag-control ng kanilang export ng fertilizer kasi kailangan nilang masiguro na matatag yung kanilang sariling supply. Ano po, nararamdaman na ba ito sa sektor ninyo ngayon? Sa ngayon, hindi pa dahil anihan no, Opo. Weng? Mararamdaman natin yan sa susunod na taliman sa June. No? Pero kailangan na i-anticipate na natin yung problema, especially sa China. 40% ng importation natin galing sa China. Yung iba, Indonesia, Malaysia, medyo maayos pa dahil Oo. hindi naman masyadong apektado sa Middle East. Pero yung Thailand and Vietnam, nagtitrade sila, so baka apektado rin. So kailangan, sabi naman ng Department of Agriculture, may 284 days na stock tayo, which is about 9.5 months. So medyo komportable yan kung naka-stockpile talaga sa atin kasi mahirap i-stock ka. Ang alam ko, yung fertilizer, mahirap matagal i-stock yan, nade-degrade din yan. Opo. Tsaka kailangan just in time yan pagka kailangan talaga ng halaman na pataba, kailangan maibigay mo on time. Pag nahuli yan, magiging walang saysay, walang bisa yung pataba. Oo. Yung iba naman, dahil sa pagtaas ng presyo, dahil sa hindi lang sa availability, kundi yung shipping cost, yung logistical cost niyan, baka magbawas ng pag-apply ng pataba ang mga farmer, bababa ang ating ani, bababa ang supply, tataas ang presyo sa mga consumer. Yung kalidad Yun ng ang ani, mangyari. apektado ba kung halimbawa Yung magbawas kalidad ng pataba? isa yung sa binhi yun Oo. Yung kalidad walang problema. Yung dami ng ani, yung uhay, yung pagdami sa palay, Oo. yung pagbibigay kasi yung pag-grow ng palay, kailangan yung urea, yung NPK, NPK, yung time yan, binibigay. Kaya ang ini-encourage namin, sinasuggest namin sa gobyerno na talagang i-promote talaga yung paggamit ng organic and biofertilizer para magbawas man sila ng pataba. Dahil sa availability, yung mga inorganic fertilizer, yung organic and biofertilizer pwedeng i-mix kahit 50% ng fertilizer mabawas nila. Yung inorganic, yung oil-based fertilizer, ibawas nila ng kahit 50%. Yung organic and biofertilizer can help para maano yung soil, baka makatulong. Available Matagal po nga ito. lang Dito na yan sa Available atin. po yan sa atin. Di Yung na kailangang organic, dito angkatin. Marami tayong mga livestock and poultry na nandyan, pwede nating i-harness yun. Yung mga chicken manure, yung ating baboy, manok, baka, kalabaw, yung mga tae, pwede mong i-compost. Pwede rin yung mga food waste, pwedeng gawin. Yan po yung Kailangan organic. lang i-promote. Oo. Yan po yung organic. Oo. Tapos Ano yung yung biofertilizer biofertilizer? using bacteria para makakuha ng nitrogen from the air at saka yung hydrogen from the so para makuha yung yung mga microorganism mabuhay doon sa soil, maayos yung soil para matulungan yung paglago ng halaman. Mahal po ba yun, yung organic and biofertilizer? Kasi naisip ko, kung available sa pala ngayon, dito. mura yan. Yung iba libre. Talaga? Libre na lang. Sa bahay, Bakit hindi natin Yung mga- nagagamit yung option na yung yun? mga yung mga balat ng itlog, Oo. yung mga saging, yung katawan ng saging, yung kasi hina-harvest mo yung saging, Oo. papatay mo na yung puno nun, Pwede na. pwede mo tantarin yun, tsaka yung dahon, pwede Fertilizer na yun. i-compose yun para may potassium ka. Oo. Potash, kailangan mo yun para sa pagbulaklak at pagbunga. Effective po yun. Sa ngayon, ginagamit ko at sa yung nakaraang tanim ko lang sibuyas, Oo. maganda naman. Talaga? Ang lalaki ng sibuyas Pero ko, maganda naman yung inani ko. limitado lang yan. Tinesting ko bago ko araruhin yung aking bukid.
sinasabugan ko muna dahil ako ay nasa dairy, marami akong tayo ng kalabaw at baka na compost ko, sinasabog ko dun sa aking lupa bago ko i-araro, no, i-rotovator, ilang preparation. Sinasama ko na yon. Maayos naman ang ani. Kitang-kita mo talaga yung diferensya, berding-berdi yung halaman at maganda ang pagtubo. Kasi yung lupa na regenerated, na recondition. Gradual nga lang, ano? Mas marami nga lang ang gagamitin mo sa organic fertilizer kaysa sa inorganic. Kasi inorganic, immediate yung effect nun eh. Pero dahil mahal yan, baka mga farmer magbawas, ano? Normally 6 to 8 bags yan, baka mag-3 to 4 bags na lang gamitin. So pag para ganun, maapektuhan masyado yung tanim, gamitan ng organic and biofertilizer. kung halimbawa po magbawas ng ng fertilizer sa tansya po niyo, Sir Danny, gaano kalaki yung magiging epekto po sa food production natin? Pag nagbawas ka ng pataba, talagang bababa ang harvest, no? Yung yield. Bababa ang supply natin. Yung importation naman natin, naapektuhan tayo ng supply, ng logistics, yung shipping cost. Mataas na ngayon ang shipping cost, yung bunker fuel na ginagamit ng ship, 50% na nag-increase. So ipapasok, nag-double na yan, ipapass on sa atin yan. Yung atin namang ini-import sa Middle East, about urea, mga 15% gina-import natin sa Qatar. No? At saka yung mga about 5% sa Saudi Arabia, naapektuhan yung dalawang yon. Kasi sa natural gas galing yung urea. No? Hindi naman sa fuel, sa bunker fuel, kundi sa natural gas, apektado. 13% lahat ng chemical shipment galing sa Middle East, sa Gulf area. Kasama dyan yung fertilizer. Kailangan pala maghanap ng... Doon sa urea, yung ini-import natin na about more than 2 million metric tons. 2 million tons ang ini-import natin na annually. Yun ang problema. Import dependent kasi tayo sa pataba. Weng. Opo. Kung sakali po, yung 9.5 months na ito, pag nagtagal naman yung giyera sa gitna silangan, kakapusin ito, sa kailangan din natin na magkaroon ng mas malaki-laking reserba po ng pataba. Oo, I agree. Kailangan talaga mag-increase tayo ng storage capacity, mag-stockpile na mas marami. Kasi just in time yan hindi mo po pwedeng nasa ibang bansa pa. Pag gagamitin mo na, tsaka mo lang ipapapasok. Kung ma-delay yan, hindi na i-apply sa palay, sa mga crops, madidelay at magiging walang saysa yung pataba pagkahuli na. No? May timing kasi ang pag-a-apply ng pataba. 314, 1620, yung urea, no? May mga timing yan kung kailan kailangan ng halaman. Pag na-delay ka dyan, mawawalang saysa yung pataba. No? Okay. Pero ito lang, yung fertilizer, di ba may sinusupply rin ng libre ang DA? Sa mga magsasaka. Magsasaka. Oo, yung DA bumibili din yan Mukha ng plant-based products, controlled ng DA. Nag-import sila ngayon sa Vietnam. Now they are negotiating for alternative sources. Yung Russia, ginakausap nila, yata, Canada, tapos yung Norway na recently, Japan, muhanap sila ng ibang alternative. Yun, dapat pero lang. kailangan natin i-anticipate yan kasi wala tayong aanihin pag hindi natin nilagyan ng pataba yung halaman. Sir, yung kwan lang yung issue sa presyuhan yan sa mga bumibili ng fertilizer, walang dapat ikataas ho yan Walang rason dahil may supply pa tayo Dati yung bili ko nasa 1.5, 1.6 isang bag Ngayon nasa 1.9 bakit? Nataas po? 1,900 na ngayon ang lakaran. Ngayon baka umakyat pa sa mahigit 2,000. Ang tansya ko mga sa 2,200, 2,400 ang isang bakit bag ganon? ng urea. Dahil pa rin po doon sa problema sa gitna silangan ito. Oo, hindi. Ang karamihan dyan yung shipping cost Yes, oo. Yun ang problema. Pag yung logistics cost, doon pinapasa yan siyempre sa buyer, sa consumer. Ibig sabihin, yung mga susunod nating ani, Sir Danny, ipapatong na yung taas presyo na itong fertilizer. Magtataas tayo ng mga agricultural products sa presyo. Oo, double book tayo dyan, Weng. Mangyayari, pagka mataas ang presyo ng pataba,
babawasan ng magsasaka yung kanyang application ng Nako. pataba, bababa ang ani, Kalidad. pero yung presyo naman ng palay, ibababa mo rin dahil tatamaan yung consumer. Yes. Wala na, patay na yung magsasaka. Yun ang tatama sa atin. Ano? Sa susunod na ani natin, Oo. mataas yung input ng farmer, pero mababa ang bili ng palay. Sa ngayon, maganda ang presyo. Ang balita ko kahapon nasa 22-23. Oo. Isang linggo nasa 26 pa yan eh. Oo. 25 eh. Sa 22-23 talaga ngayon doon sa amin sa Talavera. No? Pero Pero baka may kasi siha. wala pa yung epekto ng Wala mataas pa, na fertilizer. Yung cost. Pagtaas 1.9 ng na, 1.9. fertilizer tapos hindi ka makataas ng presyo ng palay, paano ka mabubuhay? Ano, Ano po yung pwedeng... fertilizer? Sorry. Anong fertilizer yung tumaso? Pag fertilizer tumaas, siyempre babawasan ng farmer yung mga hindi kaya, those that cannot afford. Oo. Anong klase Ano po ang fertilizer yung fertilizer nagmahal? yun? Urea, usually. Urea, oo. Kailangan Ito yung mo iniangkat siya talaga para natin to. malago Oo. Pero- tapos Pero yung kung old stock- ugat, yung Oo. yung phosphorus. shipping pala. Yung shipping ang problema. Yes, mahal kahit talaga na yung nabili Shipping na ang dati. katatama sa atin. Oo. Sir Galing Danny? sa Indonesia, Malaysia, hindi masyado. Mm-mm. Pero 40% ang ating ini-import China. China. Yung China, apektado rin dahil galing din sa Gulf State yung kanyang Totoo. supply. Pero Sir Danny, anong pwede pong gawin ng gobyerno para maampat yung ganitong nakaambang malaking problema natin sa food production? Wala tayong choice sa paggamit ng inorganic fertilizer. We are import dependent. 86% yan ini-import natin ng fertilizer. So in order to mitigate it o mabawasan man lang, i-promote ng husto yung paggamit ng organic and biofertilizer which we can produce on our own, ano, yung mga tao on their backyard, yung mga waste nila, they can produce. Kailangan ng turuan, yung extension work, tulungan ng mga tao, paano gumawa niyan at anong epekto. Hindi. Kasi mas marami nga lang ang dapat i-apply mo na organic kaysa sa inorganic. Yung inorganic kasi, direct yun eh. Precision na agriculture yun eh. Oo, parang Precision surgical na siya eh, di ba? fertilization. Oo. Samantalang yung organic, sasabog mo talaga yan. Oo. Kasama mo sa pagpapaland preparation. But gradual lang epekto, pero gumaganda yung Lupa. soil. Oo. Pag nilagyan mo ng inorganic, i-combine mo yung organic and biofertilizer with oil-based chemical fertilizer, gaganda yung mababawasan yung at makababawas ka sa pagbili ng at paggamit ng inorganic. Yung inorganic kasi medyo mura yon dahil mabilis ang application, pero kung available. Yung availability is the problem. Oo. Yun ang mangyayari. Sir Pero at Danny, least may 9 months pa tayo na supply oo, niyan. pero Oo. dapat ngayon Presyo pa lang lang magbabago. mag-angkat-angkat ka na. Sir Danny, kami Thank pinagpapasalamat you, Sir sa oras. Danilo. Balitaan po tayo at bantayan natin itong nakaambang problemang ito, Sir Danny. Oo, maraming salamat sa inyo. Thank you, Magandang sir. umaga. Good Thank morning you. po. Ayan. Tuloy na pag-uusap sa Vietnam, Russia, lahat na. Lahat na ng pwede mong Hirap angkatan. Oo, kung magkukonstrict ang China, 40% pala ng urea natin ang gagaling sa doon, China. oo. My God. Tapos hindi natin alam, yung galing pala rin ng urea doon, galing din Russia. Totoo, hindi galing ng Qatar. Galing din ng KSA o Kingdom of Saudi Arabia, 'di ba? Lahat affected ng giyera. Bueno, kausap natin ang presidente, Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, si Sir Danilo Fausto. At sa pagbabalik ko natin, ang ating Kuryente. makakausap. Kuryente naman. Oo. Kasi may pangamba na baka Hilingan, walang pinoproblema.